si Josie Natividad Manibog, nakatira sa Banawag Norte, Santiago City. Gumagawa at nagtitinda ng patupat. Isa sa mga pangunahing atraksyon sa Santiago Isabela ay ang kanilang masarap at authentic na lasa ng patupat. Sa loob ng mahigit na 60 taon, ito ang pangkabuhayan ni Ate Josie at ng kanilang buong angkan. Narito po ang mga sangkap sa paggawa ng patupat. Malagkit, tagapulot, tubo. Pero itong tubo, kailangan mapitpit sa dadapilan at kunin natin yung katas niya. Tapos, itong buli. Ito ang gagawin natin bahay ng patupat. Ganito ang paggawa ng bahay ng patupat. Kailangan ng 4 na buli. Dapat itali natin itong 2. Pag naitali natin, igagawin na natin na ganyan. Parang yung gagawa ng banig. In, out, in, tapos isang ganyan lang. Simple lang ang paggawa. Tanggalin natin yung pagkatali niya. Pag natapos natin sa kabila, tanggalin ulit natin yung tali sa kabila. Pag natapos na natin, kailangan higpitan po natin. Hila-hilain lang po natin, makita natin para wala siyang butas. Ganyan po. Pag nahila na natin, takpan natin yung butas niya. Yung isa lang ang takpan natin, yung butas. Dito po, sa baba. Tapos na po itong bahay ng patupat natin. Nagawa na natin. Pag nagawa na po natin ito, kailangan nilagay na natin yung malagkit. Ito po yung malagkit. Hindi po dapat punuin natin ito. Kailangan kalahati lang. Kasi pag napuno ito aalsa, hindi siya masarap. Pag nalagyan na natin ng malagkit, takpan natin yung butas dito para hindi matapon yung malagkit niya. Ayan po, wala na siyang butas sa taas at saka sa baba. Ganyan po, itali po natin ito. Yan po, natapos na po. May malagkit na po ito. 12 na ganito na may malagkit na, kailangan itali natin na 12 na ganito ito. Pagka naitali na yung patupat na 12 pieces, ibabad po natin ito ng magdamag sa tubig po. Pag naibabad na natin po sa tubig, ihahango natin, iluluto na po doon sa juice ng tubo. Ngayon at tapos na tayo sa paggawa ng patupat, pupunta naman tayo sa pagluluto ng patupat. Ang pagluluto ng patupat, kailangan natin talaga ang tubo, number 1 yan. Pag may tubo na tayo, pitpitin natin yung tubo at kukunin natin yung juice ng tubo. Pag napitpit na natin yung tubo, dadalhin na natin sa lutuan yung juice niya. Yun ang pangluto natin ng patupat. Pag may 2 oras na, kumulo na, ilagay na natin yung patupat. Tapos, pag nailagay na yung patupat, lagyan din natin ng tagapulot. Para sa ganun, matamis yung patupat natin. 4 hours po na iluluto yan. After 4 hours, naluto na yung patupat. Kailangan 4 hours talaga yun para masarap siya. Ito na po ang masarap na patupat. Wow, ang galing! Kaya naman pala ito ay dinarayo ng mga turista. Sa kabuhayan ninyong ito, malaki rin ba ang kita? Sa puhunang 2,100 pesos, makakagawa ka na ng 60 na tali ng patupat na tig 12 pieces per tali na maibebenta sa halagang 100 pesos per tali.
kikita ka na ng 3,900 pesos. Ang tubo o sugarcane ay isang pangunahing sangkap sa paggawa ng patupat. Mula sa sariwang tubo at tamang proseso ng pagsasala at pagluluto, kaya naman ang patupat ay mas lalong sumasarap. Paano po ninyo napabilis ang produksyon at napanatili ang kalidad ng inyong produkto? Nagsimula lahat ng ito sa lolo ko noon. Tapos noon, wala namang pangkabuhayan na iba. Ginaya ng tatay ko. Tapos nung nakita naming mabili, kasi open na yung bits-bits dyan sa Quirino, nagtayo kami ng kanya-kanyang tindahan dito sa aming magkakapatid. Ito ang pangkabuhayan namin ngayon, yung paggawa ng patupat na namana namin sa mga magulang namin. Dati, ang paggawa namin ng pitpitan namin, ang ginagamit namin kalabaw. Tapos nung umimprove na, gumawa kami ng makinarya para mabilis ang paggawa. Ginagawa naming masarap yung tinda namin kasi dinadayo kami galing sa mga ibang lugar. Dinadala pa sa ibang bansa yung produkto namin. Malaking naitulong sa amin itong paggawa ng patupat kasi yung mga anak namin napagtapos na din namin sa awa ng Diyos. Tapos, yung pang-araw-araw namin na expenses, dyan galing sa produkto namin sa paggawa ng patupat. Tapos yung mga bills namin, dyan namin kinukuha. Nagiging inspirasyon namin yung may napagbebentahan, tapos hindi namin gaanong problema yung financial, may araw-araw kaming na ibibili ng mga kailangan namin. At saka, parang yan ang inspirasyon namin dahil hindi naman gaanong mahirap. Sa mga gustong sumubok ng ganitong hanap buhay, ano po ang inyong maipapayo sa kanila? Sa mga gustong gumawa ng patupat at gawin itong pangkabuhayan, kailangan magiging inspirasyon natin ang Panginoon, tapos kailangan natin ang sakripisyo. Huwag mawawalan ng pag-asa kung talagang gusto mo itong business na ito. Bilang isang iglesia ni Cristo, naitaguyod namin itong business namin sa tulong ng ating Panginoong Diyos. At sa paglilingkod, huwag nating kalimutan magsamba ganun at hilingin natin lahat ng biyaya at sakripisyo. Lahat ng gusto natin ibibigay ng ating Ama kung maglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa tulong ng awa ng Diyos, wala kaming naging problema kasi nandyan ang Panginoon na gumagabay sa amin at nagbibigay ng biyaya araw-araw. Sa pagtutulungan at pagsusumikap, walang imposible na tayo ay makapagtagumpay, lalo na kung lagi nating ipinagpapauna ang mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Proud akong gumagawa at nagtitinda ng patupat dahil trabaho ko to.